del Virgo Parent at Iwayway Celestial. Misa para sa kaluluwa ni Roosevelt Cabrera. Ganon din sina Rufo Cabrera, Iluminada Paraw, Nemesia Alabado, at Consista Carcosa. Misa para sa kaluluwa ni Leonida de los Santos, Raimundo de los Santos, Roy de los Santos, at Rodrigo de los Santos. Misa para sa kaluluwa ni Jay Magtibay. Ganon din sa Orlando Rivera Sr. Misa para sa kaluluwa ni Antonio Tera at Prudencia Tera. Misa para sa kaluluwa ni Carlito Masukasi, Constancio Masukasi, Antonio Balaga Maclaan, Eduardo Lucerna, Felix Bernales Sr., Rodrigo Bernales Sr., Ophelia Laurel, Benita Maclaan, Ricardo Laurel, Carlos Laurel Sr., Guadalupe Laurel Sr., Urbano Bernales, Isidro Bernales, Lina Lozano, Cordo Bernales, Jovito Patrigon Sr., Jonathan Patrigon, Norberto Castillas Jr. at Norberto Castillas Sr. Misa para sa kaluluwa nila Madam Erlinda Bernadette, Rogelio Bernadette Sr. at Prudencio Bayo. Misa para sa kaluluwa ni Jesus Kuya Sr., Maria Salud Kuya, Jaime Kuya, Julie Kuya at Alfred Ward. Misa para sa kaluluwa ni Michael Pascua, Rodolfo Mariano at Renato Mariano. Ganon din si Efren Tagwang at Luis Maria. Misa para sa kaluluwa na Lydia Buon, Antonio Buon, Rufina, Jerry Santos, Rubita Buon, Mariela Buon at Esther Agustin. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa pagkakawin. Sambuhay daw. Sino mamamahala ng sambuhay? Kay Father? Kay Father? Wala naman sambuhay. Kay Father meron? Ha? Ha? Sila yan nag-provide ng sambuhay. Kay Father. Wala ka basta dyan.
Minsan ang pasasalamat galing kay Godoy family. Second birthday of Joseph Andrada. Thanksgiving intention ni Lydia Valera. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon si Jesus, ay inaanyayahan tayo na sa ating pagdiriwang sa ikatlong linggo ay siya sa atin ang ating sarili, lalo na sa mga pagkakataon na nagparamdam ang ating Panginoon Diyos. Ngunit hindi natin ito napapansin. Napakahalaga na kapag nagpaparamdam ang ating Panginoon Diyos ay makita natin siya, maramdaman sapagkat ang pagpaparamdam na ito ay bunga ng grasya na pinagkakaroon ng Diyos sa atin. Kaya sa umpisa ng misa, sa mga pagkakataon na hindi tayo naging sensitive sa pagpapakita, pagpaparamdam ng ating Panginoon Diyos, humingi tayo sa Kanya ng pagpaparamdam. Inaamin sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumahan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nagkakaroon sa lahat ng mga kailangan at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na banal. Amen.
Ngunit sumunod si Pedro at ang iba mga apostol. Ang Diyos ang dapat sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang ating mga nunod, ang muling bumuhay ni Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipagbitay sa krus. Inatiyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsising tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila ay patawaran. Saksi kami sa mga paninento, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatahimik sa Kanya. Pagkatapos gumawa ng aral sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol sila'y pinalaya. Galang na galang at malis ang mga apostol sa harap na salarin sapagkat hinarapan ng Diyos na sila'y malagay sa Kanya at amanan sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakilan. At narinig kong nakaawitan ang mga kalikha nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikhang sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakalulong sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumubo ng apat na nilalang buhay. Amen. At nagkatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita, Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Kristo'y muling nabuhay ang kanyang nilikhaang tanan, mga tao'y inumayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muli napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguriang Kambal, Nathanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda." Sasama kami, bika nila. Umalis sila at umulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbuo ng liwayway na, tumayo si Jesus sa bangka, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito makita sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at pantalon at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 7 metro lang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakihaw at ilang pinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 150 lahat. Hindi namulit ang lambat, kahit gagawang marami ang isda. "Halika kayo at magpasok-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa
kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, inigit mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Oo, Panginoon, nalalaman ninyong inigit ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siya tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, inigit mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Oo, Panginoon, nalalaman ninyong inigit ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat mga ikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumunod siya, "Panginoon, nalalaman ko ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at tumalaban ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda, iuunan mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupulong na namin ang Panginoon sa Jesus. Muling nagbalik ang mga apostoles ni Kristo katapos na siya ay namatay, sapagkat sa kanila isang buhay ito ng kabiguan ng pangako ni Jesus. Kaya muling pumunta si Jesus sa lugar kung saan una niyang tinawag ang kanyang mga apostoles. Ito ay sa Galilea. At doon sa lugar kung saan sila ay nagtatrabaho bilang mga mangingisda. Nangingisda ang mga dating apostoles ni Kristo at sa buong gabi ng kanilang pangingisda sa kanilang pagpunta sa laot ay ni isang isda ay wala silang nahuli. Bagaman sila ay mga professional na mga mangingisda, hindi sila pinalad ng gabi iyon. Kaya pauwi na sila at naglilinis na sila ng lambat nang si Jesus ay nakita nila na nasa pampang at tinawag sila at sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihagis ninyo ang inyong mga lambat sa kabilang laot ng dagat." Ihagis ninyo ang inyong mga lambat sa kabilang laot ng dagat. Pwede ninyo sumunod ang mga apostoles dito sapagkat hindi pa nila nakakilala kung sino ito ang maaaring magpapala ni Jesus at nag-uutos sa kanila na ihagis ang lambat sa kabilang banda ng dagat. Wala naman siguro mawawala ang ihagis nila, malay natin ay swerte sila. Kaya lumalima sila sa utos ni Jesus na nilang ihagis ang kanilang mga lambat sa kabilang dagat ng dagat. At doon sa kailaliman ng dagat ay naakot nila ang halos lahat ng mga isda at halos mapunit ang mga lambat sa bigat ng huli na nangyari sa pagtugon nila, pagsunod nila sa sinabi ni Jesus. At doon ay nakilala nila sa Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Ano ibig sabihin ng pagpapakita ni Jesus sa lugar kung saan ay una niyang tinawag ang apostoles at doon sa lugar kung saan sila ay
banal na interaction. Ano ba interaction sa mga banal na alam niya sa pag sinabing interaction, bigla na lang may sumingit, bigla na lang may pumasok na hindi mo inaakala na dati o maaaring sumingit at dumating. Si Jesus ay nagpakita at nagutos sa lugar na kung saan ay nangangasiwa, nagtatrabaho, abala ang kanyang mga apostoles. Na sa kanilang suliranin na wala silang maahuli, ay umaloob ang ating Panginoon Jesus at nagtutos sa kanila na ihagis ang dapat sa kabilang dako ng dagat. At dahil sila'y sumunod, ay nagkaroon ng miracle. Kamakailan lamang, isang Pilipina na nagtatrabaho dito sa mundo ang nag-text sa akin. Hindi ko kilala para ay ibinigay ang aking number at yung aking pangalan at humingi sa akin ng dalangin. At humingi rin sa akin ng tulong na kung pwede dahil siya ay nag-terminate ay makatulong ako sa dalawang placement agency ang ibinigay ko sa kanya at ni isa ay wala siya nakuha. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang susuko sapagkat ang Diyos ay nasa panig. Magdasal na lang. 4 na araw na lang ay kailangan siya umalis dito sa mundo sapagkat matatapos na ang kanyang visa. Kagabi, habang naghahanda ang aking pumiliya, ay nag-text siya sa akin. Father, may ako ako. Sabi ko, thanks be to God. At dinugtong ko ba doon? Nagparamdam sa iyo ang Diyos. Dinilig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang galing tuloy ng karanasan sa buhay ng ilan sa inyo ay magpapamalas lamang na sa inyong mga suliranin, sa inyong mga pangamba, sa inyong mga iniisip sa buhay ninyo, ay kasama ninyo ang ating Panginoon Diyos. Gaya ng pagpaparamdam, pagpapakita at pagtugon ni Jesus sa uri ng suliranin ng mga apostoles na wala silang mahuling isda, pero sila ay tumugon at sumunod sa pag-utos ng Diyos. Kung sila ay nag-connect muli sa ating Panginoon Diyos, ay nakahuli sila ng isda. Mga kapatid, holy inspiration, holy banal sapagkat ito ay tinig ng Diyos. Holy banal sapagkat ito ay gawa ng Diyos. Holy banal na interaksyon sapagkat di kailanman sa ating buhay. Pagkamat minsan nakakalimutan tayo kung bibitaw tayo sa Diyos, hindi bumibitaw ang Diyos sa atin. Kasama niya tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating personal na buhay. Itong isang oras na ito, na inyong pagdalo sa banal na misa, ito ay dinistoro ang inyong 2-4 na oras na dapat sana ay nasa ibang lugar kayo, na dapat sana kasama kayo ng inyong mga kaibigan, na dapat sana kayo ng mga masyal, na dapat sana ay nasa internet kayo, at dapat sana ay namimili kayo, at dapat sana, at dapat marami pang dapat na pwede nyo gawin. Pero inayaan ninyo na kayo ay magkaroon ng kahit isang oras na lang na kayo ay magpunta sa simbahan. Bakit? Sapagkat tuwing kayo ay pupunta sa loob ng simbahan ito ng St. Teresa, nakakaramdam kayo ng isang uri ng kapayapaan. Nakapayapaan na hindi ninyo makikita sa labas kung hindi lamang ninyo mararamdaman. Sapagkat ang lugar ng Diyos ay lugar na kung saan ay meron kapayapaan. At sa inyong pag-uwi, ay dadadala
Bagamat marami kayong mga dala-dala masan-masan sa inyong mga buhay, marami kayong iniisip, marami kayong problema, marami kayong mga pagsulong at mga paghamon sa buhay, but every time na kayo ay pumapasok sa simbahan, hindi napapakiw, hindi nais sa tabi, at nagkakaroon kayo ng kapayapaan, peace of mind at peace of heart. Hindi lang ito ang natatanggap natin. If only we allow the Lord interrupt yung daily activities natin. Ang nangyayari ay sa pagtanggap natin ng banal na katawan ng Kristo, ay nabibigyan tayo ng sapat na lakas na sa bigat ng ating mga binabasa, sa dami ng ating mga hinaharap sa buhay, katulad namin ng Diyos at kalimitan, ang Diyos ang siyang nagre-resolva ng ilan sa ating mga hinahin at ating mga binabasa sa buhay. Isang uri ng lakas na tanging ang Diyos na makapagbibigay sa atin. Nakapag-upo na tayo sa simbahan na halos sumusuko na tayo. But every time we come to this church, lumalakas ang buhay natin. Sinasabi ng Diyos sa atin, laban na, I am with you. Hindi kita kawalan. Meron akong plano para sa iyo. Huwag ka lang bibitaw. At meron din iba na kung saan nakahanda na nakakala tayo, pero binabago ng Diyos ang ilan sa ating mga pinagplano sa buhay. Sapagkat meron siyang mas maganda na iniyahan at pinaplano para sa bawat isa sa atin. At pagmuli, pagkatapos na tayo ay nagsimba, lumabas na sa pintuan, kasama natin ang Diyos. Hindi dahil itanggap na natin sa Diyos at tapos na ang isa, tapos na rin ang Diyos sa atin. Hindi. Kasama natin ang Diyos. Paglabas natin ang pintuan niya, kasama natin ang Diyos. Kaya dapat hindi tayo dapat yung ating mga alalahanin sa buhay ay hindi sa iba sa Diyos. Pero kailangan gawin din natin ang ating parte. Pero leave the things na hindi natin kakayanin. Iakyat natin ito sa Panginoon Diyos. Leave everything to God. And do what you can do for the rest. Ang tanong, sulit ba ang isang oras na ito na tayo ay nagpunta sa simbahan ito? Sulit ba na linggo-linggo ay dumadala at pumapasok kayo sa simbahan ito? Bakit pabalik-balik ako sa simbahan ito? Dahil nakatagpo natin ang Diyos. Dahil meron kapayapaan. Dahil may subok na lakas na nadadala ko every time we attend the Mass. And there is this confidence, this courage that we bring home with us every time we come to celebrate Christmas. Mga kapatid, ang isang oras na ito ay oras na inilaan natin sa ating Panginoon Diyos. Ang oras na ito ay isang oras na sulit at kung pwede naman, i-extend pa natin ang oras na ito sapagkat patid natin kung ano ang nakukuha natin every time we allow the Lord to enter into our personal life. Holy interaction. Huwag natin isang gabi kapag andyan ang Diyos. Let's welcome the Lord. Amen. Magsitin na tayo lahat, sabay-sabay natin pakayaan ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa anak ng Diyos, Panginoon na langit na lahat. Nagkatawang tao para ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Maria Virgen, pinagpakasal ng Diyos niya, ipinanganak sa krus ng mga kaibig, nanalo sa kinaroonan ng iyong Ama, na may kailangan ng buhay na maguli, umakyat sa langit, na lumabas sa kanya ng Diyos na makapapangyarihan
Dinggin mo kami at gawin mo matibay ang aming pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Upo po lahat at sabay ang toro sa aming mga panahon. Pagtawag ng tubo. Bungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamang lupa na bumuhos sa ating lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, sa pagpabuhay ng anak ng mahal, nabuksan ka na ang iyong tahanan at kaming pinaghahalian mo'y naging kasampahan. Sa pagpamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagpabuhay naging buhay siya na kaya kaisa ng mga mangyari ng sasabing ipapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Oh
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon si Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa ka niya ng tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng ampunan, ginawa ka niya ng kanis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Tipunan sa pakikinawa. Halina at pagsaluhan, sabi ni Jesus na mahal, ang aking hanggang tinapay na sa inyo ay natitibay. Hallelujah, siya ay awit. Sabayan ang koro para sa awit pakikinawa, susunod ako.
pinarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagpabuhay na magtatakbo sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, bumayo ulit taglay ang kapayapaan ni Kristo ng muling na buhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Samahan natin ang koro para sa ating pagwakas. Bumayo ulit. Philippines award